Mr. Chair, before I continue, I have a witness, a surprise witness. May we know, Mr. Chairman, kung nakapanumpa na ba yung surprise witness o wala pa dito? Wala pa. Surprise nga. Surprise nga. Bago nyo tinanggap o nag-apply sa PIDEA itong si Morales, hindi nyo ba chinek yung kanyang background? Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan. Ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Professional storytelling a liar. Mr. Chairman, normal po doon sa operatiba ang Oo nga, magkakaso. why did you misrepresent yourself? But dapat Your sinabi- Honor, wala pong misrepresentation Sandali. dyan. Dapat sinabi mo Mr. yes. Chairman. Kailan po kayo naging PIDEA Chief, General? I was PIDEA chief from 2006 to 2010. During the time of President Jimmy? Gloria Macapagal-Arroyo. All right. You resigned in 2010. No, 2003, from the military service. No, from PIDEA, General. Kasi iba na yung 2010, dahil administrasyon. nanalo na si, palitan na si President So you Gloria. resigned na. Nag-resign na po kayo. Kaya As PIDEA. hindi, automatic naman yun. Courtesy Because I was a political appointee. Courtesy I had to resignation. go. All right. Mr. Morales, kailan pumasok sa PIDEA? 2009, Your Honor. So nag-abot po kayo? Yes, General. under my watch. All right. During the time na nagsama po kayo, na nakatrabaho niyo po si Morales, ano po ang pwede niyo sabihin sa integridad, sa trabaho ni Ginoong Morales? Alam nyo, Mr. Chairman, ako, Director General ako. Nandun sila. Nasa doormat sila eh. Doormat sila eh. As a matter of fact, within the IS, IIS, nandun siya sa ibaba, investigador siya. Meron pa siya na, I think, nandiyan si Francia. Pero above Francia, there's somebody else. Pagkatapos, saka ka lang aakyat doon sa DG for Deputy for Operation, the classmate of our Honorable Chairman. Ang nagtataka ko, bakit he is all over? Ba't nandoon ka? Nilalampasan mo lahat ng tao. Sino? You're talking about Morales? Eh, nakadiretso nga siya hanggang Malacanang daw eh. So he Eh, did not saka follow ang- the chain of command. Yun ba ibig niyo sabihin? Walang chain of command na sinusundan. He's all over. Pagkatapos, tinira pa niya ako. Ang sinasabi ko noon, titirahin mo ko, meron tayong command group, Mr. Chairman. Ano po pagkatira sa inyo, General? Eh, yung mga tungkol sa chemicals yan, ipahimkuan. Ang hindi niya alam, yung chemicals na dinestroy na yon, that was taken up during the conference of the command group, conference group, at the behest of the laboratory, the chemist. In-explain na wala nang gamit yan, pero po pwedeng dahil nag-offer yung kumpanya na kung ano yung diluted chemicals, bibili nila. So nagkonsulta ako. He's not a member of that group. Who was his immediate superior, General? Si Francia kamo? Sabi si Francia, hindi ko na sila matandaan. So wala kayong nung pumasok si Morales sa PIDEA noong 2009, wala kayong hindi kayo nag-uusap, hindi mo siya kilala. No, I know him. I know him dahil kami yung Mr. Donut Group. Yung Mr. Donut, umupo ka ng mesa, lahat ng chismis sa buong Pilipinas, mapapakinggan mo. Kasama po siya. Eh, nandun yung kanyang misis, hindi ko malam kung misis niya yun. Kaibigan namin eh. Kaya nung inirecommend, sila General Bobby Santiago, my deputy, recommended, inabsorb namin sila dahil talagang kailangan namin ng ahente. Wala kami talagang, So, good afternoon, Senator. Pwede niyo ba sabihin sa amin kung ano pagkakilala niyo rito sa ahenteng ito? Hindi nga, ang nangyari nga noon, dahil in-need kami, alam ko, investigador siya ng pulis eh, galing nga sa NAR Group, may experience. O di sige, nag-apply, dumaan sa process, na-approve. Na-approve, so nandoon siya. Ang pinagtataka ko, binanata niya ako, bandang huli, pinalitan si Gutierrez, pumalit si Gutierrez, binanata na naman siya si Gutierrez, tapos ako na magaling. Tapos, nawala si Gutierrez, pumalit si General Kakdak.
May problema na naman si General Kakdak. Lahat Pero- kami may problema. Siya lang ang tama. Pero Magaling eh. Yung akala niya magaling siya. Siya ang tama. Kaya kami, wala kaming karapatan lahat. Pero General, bago nyo tinanggap o nag-apply sa PIDEA itong si Morales, hindi nyo ba chinek yung kanyang background na na-drop siya sa PNP, na-dismiss siya sa serbisyo, na-suspindi siya, tapos na-drop na naman sa PNP? Ba, hindi ko na kuhan yun dahil nag-present siya sa recruitment group eh. So, ibig sabihin, he misrepresented himself. Hindi, Mr. Chairman, if I may. Ngayon lang ako nakarinig, nandito, ang daming military rito, pati si Chairman. Ano, Chairman, ang nangyayari if you are a wall? When are you dropped from roles? After 31 days ba? So, General Angkan? the chairman, Hindi na namin matanda. Pero automatically, pag ikaw nag-leave ka, nag-over ka, binibilang mo yun. Alam mong peligroso ka na, alam mong drop from roles ka, automatic. Hindi na kailangan sabihan ka, alam mong goodbye ka na. alam naman natin yan, sir, na ang kasunod ng drop from roles is discharge from the service. Kung hindi mo maagapan, hindi ka makapag-report. Automatic yan. If you're dropped from roles, ang succeeding is orders yan to be issued is talagang dismissal from the service. Yes, that is the process, Mr. Chairman. That's the process. Yeah. Pero alam mo, pag lumampas ka, alam mo na automatic, you're drop from Mr. roles. Chair. Yes, automatic. General, Yeah. maliwanag dito sa kanyang PDS, nakalagay dito, have you ever been formally charged? Ha? Ang sabi niya, no. Pero, he misrepresented himself to the PIDEA dahil marami siyang kaso. Pangalawa, have you ever been separated from the services in any of the following, ano ito? Malabo naman ito. Modes of resignation, retirement, dropped from the roles, dismissal, termination, end of term, finished contract, awol, or phased out in the public or private sector? Ang sinagot niya, no. Pero, he was dropped, he was dismissed from the service, from the Philippine National Police. Tinanong kita last hearing if you misrepresented yourself sa PDS mo na sinabit mo sa PIDEA na you were not dropped from the PNP role and was not dismissed and suspended. The PDS was made under oath. So malinaw na nagsisinungaling ka sa PDS mo. Dahil dito, maliwanag na sinabi mo na wala kang mga kaso. Sabi mo, no. Tapos dun sa mga, may tanong dito sa PDS, have you been separated from the service? Sinabi mo, no. O pero dito, natanggal ka sa serbisyo, meron ka mga kaso, you misrepresented yourself. O di sinungaling ka. Mr. Chairman, pwede sumagot. Your Honor, gaya po nung nasabi ko nung... But before we Mr. continue, pasensya ka na, Sir Senate President, ilang minutes ka na nakaupo dito, I failed to recognize you. Masyadong malalim yung iniisip ko eh. Pasensya ka na. I would like to acknowledge the presence of our Senate President, Senator Mig Suberi. Sorry, Your Honor. Maraming salamat, Mr. Chairman. I'll give an opening statement after the gentleman answers the queries of Senator. So, Senator Jinggoy, after that answer, we'll yield the floor to that Senate President. Go ahead, Agent Morales. Your Honor, na-comply ko po yung mga requirements. Yung pong binabanggit ni Honorable Senator Jinggoy Estrada, ito po yung may mga pinabago sa akin ang PIDEA HRS nung panahon po na yon. Kasi may mga information po ako doon na hindi ko pa alam kung ano yung status noon. Ngayon, nung bago ako tanggapin ng recruitment committee, na-comply ko po lahat, pati nga po mga clearances eh. Ngayon po, ako po, nire-respeto ko po si Gerald Agent Santiago. Morales, klaruhin lang kita. Kung
you misrepresented yourself. Ako, sigurado ako, yung mga taga-PDEA people will run after you and will charge you with fraudulent appointment or ano bang ibang fraudulent enlistment niya sa armed forces eh. Hahabulin ka talaga kung nag-misrepresent ka. I am sure, habulin ka. Your Honor, Mr. Chairman, no recruitment process, na-comply ko po lahat yung kaya nga po ako nagkaroon ng appointment. At ako po ay naging subject po nung background investigation ng PIDEA. Ang ano po niyan, ang PIDEA po, ang tumanggap sa akin. Yung sinasabi po ni Gerald Santiago na sinisisi ko po siya doon sa hindi po. Ako po, personal na ni-recruit ni Gerald Junicio Santiago. Ako po'y naglalakad sa Green Hills. Huminto po yung kotse sa harap ko mismo. Ang sabi niya sa akin, gusto mo magpideya? Sabi ko, sir, qualified po ba ako? Di ba board passer ka? Yes, sir. Oh, may barong ka. Sabi niya sa akin, yes, sir. Punta ka ron kay Wilkins. Alam mo yung Castañeda? Yes, sir. O, punta ka ron. Akala ko pa nga po kung sino po yung Wilkins. Yung pagdating ko nga po ron, yung po pala yung superintendent ng PIDEA Academy. So, nung araw na yon hindi na po ako nakauwi. Meron pong gentleman's course po doon na kinakandak. At yung Mr. po... Chair, if I may, the Please go ahead. the narratives of Mr. Morales is not germane to the question that I've asked. No, what I was asking is that did you misrepresent yourself when you applied for a position at the PIDEA? Because it is very clear in the PDS that you misrepresented yourself. Despite the Mr. fact. Chairman, Your Honor. Answer directly the question. Wala po akong represent, Your Honor. Kasi po, kinomply ko po yan doon sa PIDEA admin. Kinomply ko po yan. Yan pong mga hindi ko po alam yan na basta kinomply ko po yan. Kaya nga po nila ako tumanggap eh. To continue, Your Honor, Mr. Chairman. No. What did you comply, Mr. Morales? What did you comply? Wala. Dito sa PDS mo, ang sinagot mo at ang tanong sa'yo, have you ever been formally charged? Sinagot mo, no. Pero marami ka namang kaso rito. At inuulit ko, have you been separated from the service in any of the following modes? Resignation, retirement, drop from the rolls? You said, no. Di sinagot mo, no, maliwanag naman. Your Honor, yung nga po sandali lang. Your Honor. Tapos dito sa nakalap natin mga records mo, marami kang mga kaso. Mr. Chairman, normal po doon sa operatiba ang Oo nga, magkakaso. why did you misrepresent yourself? But dapat Your Honor, wala pong misrepresentation dyan. Dapat sinabi mo, Mr. yes, Chairman. you have been formally charged. Recording in progress. Mr. Chairman, Your Honor, ako'y nag-comply doon sa hinihingi ng PIDEA recruitment doon. General Santiago, you were PIDEA chief at that time. Kung nalaman nyo po na marami kaso po ito, na he misrepresented himself doon sa pag-apply niya sa PIDEA, will you still accept him? Sino naman ang... kahit sino naman yan, pag alam mo, niloloko ko, ba't mo tatanggapin? Saka, dalawa pa yan, idadagdag ko lang. Correct me if I'm wrong, Mr. Chairman. Ang kaso, dalawa, administrative, and the other one is criminal. Yung administrative, pwede kang makalusot dyan eh. Yung criminal, pag nakalusot ka dyan, pasasabihin mo, Kwan, nakapending pa, hindi pa nare-resolve, maraming requirement ang criminal prosecution. As a matter of fact, pagka criminal prosecution, ayan, si Romy hindi pa nakapasa sa baryan. Pinantay ka na. Tapos pagtalo kayo sa akin dito, hindi ako abogado. Oh. Pagka criminal prosecution, kailangan dyan, it is always beneficial. Ang approach natin yan, benefit of the doubt is given to the suspect.
Pagkatapos may two-witness rule tayo dyan. As a matter of fact, yung sinasabi, nakinig ako kay, siyempre si Congressman Marcoleta, bilib ako dyan, pinapanood ko. Kaya ko nalaman na yung photocopy is secondary evidence. Secondary evidence. Pero babalikan natin yung tanong, kung nasa yung secondary evidence, again, nasaan yan? Yun ang root of contention dito sa hearing na to eh. Nasaan yung original? O pagkatapos, tinatago, ito naman si Maharlika, pinangalanan yung, siya na nagturo eh. Nasa vlog yan eh. Tinuro niya kung sino source. Nag-volunteer daw na nag-report. Ngayon, kung papakinggan ko lahat at papaniwalaan kung napapanood ko sa YouTube, eh wala na, ang gulo-gulo na natin lalo. Hindi mo naman alam kung sino totoo at sino mali ron sa YouTube eh. Marami niyan kung magsalita. Meron ko may mga professional na kwan. Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan. Ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Huwag mo kakalimutan STL. Kilala ka nila personally. Ang STL, ano STL? Alam ko, the small town lottery. Professional storytelling a liar. STL, yun ang sabi sa akin. Kilala ka nila. Okay, Sir, with the indulgence of Senator Jinggoy, I would like to yield the floor to the Senate President because he has a very important thing to do. But Just before one that, Senate President, sir, just would like to answer the comment of General Santiago. This is about the rules of the Senate, Section 10, Rule of Evidence. Technical rules of evidence. Kaya kung sinasabi mo, primary man o secondary or whatever evidence yan. Technical rules of evidence applicable to judicial proceedings which do not affect substantive rights need not be observed by the committee. So kaya nga sir, sabihin mo, to be technical about it, hanapin natin yung physical na papel na yan, yung papel na yan. Pero ako tinanggap ko yung soft copy. Soft copy, tinanggap ko lang dito sa Senado. Because hindi man ito korte talaga. This is investigation in the aid of legislation.